Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay gagawa ng simpleng WinForm application na may CRUD operation gamit ang C# at Entity Framework. Bagamat ang tutorial nito ay intended para sa aking mga estudyante sapagkat ito ay video presentation na bahagi ng aking module. Ito naman po ay bukas para sa lahat. So, sa tutorial na ito ay walang ganong explanation sa codes dahil nakapaload na ito sa aming handouts. Hindi rin tayo mag-focus masyado sa design. Simpleng UI lang ang gagawin natin. So, meron akong ginawa ditong gagayahin natin na layout. So, ang gagawin natin ay student information at meron tayong 4 na form. Yung main form, form para sa department, at saka form para sa course, at form para sa student. Ito ang gagayahin nating layout mamaya. Ito po ay para sa beginner, kaya basic lang po yung gagawin natin. At old school method, so hindi muna tayo gagamit ng repository design pattern. Ang tools na gagamitin natin, syempre Visual Studio at saka MS SQL na server. Ang Visual Studio na gamit ko ay Community Edition 2019 na maaaring ma-download sa link na ito. Ang gamit ko namang SQL Server ay SQL Server Express 2019 na maaari namang ma-download sa link na ito. Maaari din kayong gumamit ng mas lumang version kagaya ng Visual Studio 2012 hanggang 2017 at MS SQL 2012, 2014, and 2016. At okay, so salamat po sa panonood. Ipapagpatuloy po natin ito sa mga susunod na video. Umpisahan po natin sa susunod na video. At please like the video and subscribe na rin sa aking channel. Bye-bye! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa part 2 ng ating tutorial. So, sa ngayon, umpisahan natin gumawa ng application. Uunahin muna natin gayahin yung sample natin na layout. Iisa-isahin natin ito. Siyempre, uunahin natin dito sa main form. Okay? So, kung kayo ay gumagamit din ng Visual Studio 2019, follow nyo na lang kung paano mag-create ng bagong project. So, create new project. Siguraduhin nating nakapili tayo ng C# language kasi minsan nasa Visual Basic ito. Yung tutorial po natin is about sa C#. Then, hanapin natin yung Windows Form application or kaya i-type natin sa search box na ito. Windows. Okay? So, mayroon ditong Windows Forms app.net framework. Mayroon ding Windows Forms app.net. So, yung piliin natin yung .net framework. Next, pangalanin natin student information na lang. Student information. Next, create. Okay. So, by default, mayroon ng created na form. Ito na yung Windows form. So, by default, mayroon na siyang unang form. Ito na lang ang gagawin natin main form. So, yung gagayahin natin design sa main form ay itong unang picture. So, una, pangalanan natin itong form natin na main. So, right click, properties, at makikita natin ang property ng
properties ng form na ito. Itong may nakalagay na text, form 1. Ito yan, form 1. At mayroong name, form 1 din by default. Itong name, ito yung pinaka-ID ng form na ito. So, palitan natin, gawin natin main. Wala na gaanong explanation to ha. Kasi nasa ano natin to, nasa learning packet 2. Pwede rin nating palitan ang text dito. Sabihin natin na student information main form. Okay. So, ano ba ang unang design na gagawin natin? So, main form, mayroon siyang sidebar. Sa sidebar, mayroong mga, sabihin natin button ito. Button, navigate to department, navigate to course, at navigate to student. At meron tayong body. So, okay. Unahin natin muna paggawa ng design na ito. So, meron tayong toolbox kung saan pwede tayong mag drag and drop ng mga objects. Itong lahat ay mga controls, mga controls na pwede natin magamit. So, design, gagamit ako ng panel, ayan. Papangalanan ko yung panel. Kailangan masanay tayong pangalanan lahat ng controls natin para kung sakaling gamitin natin ay madali nating maalala kung ano siya. So, ito naman, panel, sasabihin ko, ipapangalan ko sa kanya, sa lahat ng panel ay mag-uumpisa ng PNL. Ibig sabihin panel. Then, sidebar. Candle casing. So, okay. At least nakapangalan ng panel sidebar. Then, dot to left. Medyo expand natin ng konti. Okay. So, mayroon na tayo. Lagyan na lang natin ng kulay itong panel na ito. Pasensya na at medyo mahina ako sa design, lalo na sa mga color combination. So, I think pwede natin ano bang maganda? Ito kaya? Ito na lang. Okay, ito na lang. Then, yung sunod, sa sidebar, mayroong button. Mga 3 buttons. Okay. Hanapin natin ito yung button. Drag and drop lang. Lagay natin dito. Yan, button. Tapos, si button, ganun din, may properties siya ha. Bawat controls may properties yan. So, ito si button, pag click ko, ito yung properties niya. Sa ngayon, ipapangalan ko sa kanya ay yung unang button, navigate to department. Navigate to department. Pero lakihan natin. Adjust natin. Okay. I-dock na rin natin. Click natin. Click. Palitan muna natin yung pangalan. Pag button naman, BPN. Then, BPN department na lang. Department. Tsaka, dock natin
top. Yung dot, meron tayong pagpipilian na top, left, right, at saka bottom, at saka fill sa lahat na yan. Kung gusto na sa lahat. So, ito, gusto ko lang mapunta sa taas, kaya sabihin natin top. Okay. Okay, meron na tayong isang button. So, tatlong button, navigate course, navigate to student. Pwede tayong mag-drag ulit. Pero, ang gawin natin, i-copy-paste na lang natin ito. Control C at Control V lang. Para yung size niya at saka yung mga properties niya is parehas na. Papalitan na lang natin ng pangalan. So, navigate to course. Ayan. At saka yung ID. ATN course. Okay. Yung sunod, navigate to copy-paste ulit. Paste. BTN student. At saka navigate to student. Okay, so meron na tayo. Palitan kaya natin ng kulay ito. Ano ba magandang kulay? O kaya ibahin natin yung style ng tatlong button na ito. Itong flat appearance, gawin natin flat. Tingnan natin. Okay, siguro yan na lang. Flat, pero ibahin natin yung font. Yung font, gawin natin, lakihan natin, pero palitan muna natin ng font. Dito na lang. Hindi ko mabasaan ba ito? Si GUI, UI. So, basta ito yung pipiliin ko. Size 12. Gawin ko na rin bold. At saka, gawin ko na lang white. White yung color. Pangit siguro. Ay, sige. Total, hindi naman tayo nagpo-focus sa design. Sa ano naman tayo, sa coding. Okay. So, ang plano natin, ang gagawin natin, pag na-click natin okay, navigate to, wala. Teka, navigate to, dito natin konti dahil, oops, o kaya, lakihan na lang natin. Yan, lakihan na lang natin. So, pag navigate to department, malalagay dito yung form na department. Pag nag-navigate to course, malalagay din dito yung form na course. Pag nag-click tayo sa navigate to student, malalagay din dito. So, ganyan lang ang katawid natin design. Simple lang. So, okay. Lagyan natin ng panel ulit dito sa body nito. Pangalanan natin. ENL body. Then, i-duck natin fill itong gitna. Yan, para masakop niya lahat ng space dito. So, gumamit tayo ng panel kasi yung mga form, itong mga form na iba ay sa panel natin ilalagay sa panel na ito. Okay? So, bago yan, gayahin din muna natin yung ibang form. So, yung sunod na form ay si department, para sa department. So, paano natin gagawin yan? Dito sa project name natin, student for right click.
add new item. So, piliin natin, okay, teka sandali. Ba't yung dito na name ko lang, name. Okay. So, main na siya. So, right click, add new item, piliin natin form, pero user control na lang. User control na lang ang ipapasok natin dito sa panel na ito. So, user control, sabihin natin control, ctrl, at department. Wala natin yung department. Ayan. So, mayroon na tayong user control. Iba siya sa form. Kasi si form, basta iba siya. Pero, may pagkapareho din. Kaya mayroon din siyang properties dito. Unahin muna natin paggawa ng design. So, mayroon tayong label na department name, tsaka text box, tsaka add button, cancel, at delete, at tsaka table. Kasi yung mangyayari dito, pag mag-add ng department, ipapasok natin sa table dito para na-view agad kung anong department ang na-add, at saka nakikita natin yung list ng department. Okay? So, gawin natin. Okay. Toolbox. Okay. Label muna. Yung label naman para sa pangalan lang ito eh. Lakihan na rin natin para uniform tayo sa font size. Pipili natin kanina ito. Then, size 12. Okay. So, pangalan na natin yung text. Okay. Department. Tama? Department name. Ganyan. Department name. Department name. At saka yung katabi niya ay siyempre yung text box. Itong text box. Habaan natin. So, sorry. Okay. Ignore nyo lang yun. Na-double click ko. Ignore nyo lang. Teka, sandali. Fixin ko lang kasi mag-error to. Okay. So, sa pag-design naman, tayo lang bahala kung paano yung arrangement niya. Ganito sa WinForm, sa Windows Form, drag and drop lang yung mga design. So, ito naman, text box, may properties din siya. So, mayroon ding name, pinaka-ID. So, papakalanan natin yung text box na text, tsaka department name. Sabihin natin department name. Ito, hindi na natin kailangan lagyan ng pangalan label kasi hindi naman natin tatawagin to eh. Ito, kasi tatawagin natin ito mamaya. Itong control na to, tatawagin natin ito mamaya. Okay. Anong sunod na design? Button add. So, nalagay tayo ng button. Malaki yung add. Yan. Sabihin natin, pangalanan natin yung button, add. Okay. Tapos, yung text, add. Then, cancel and delete. So, para, cancel. At saka, btn cancel.
Okay. Next is copy paste na lang natin itong isa kasi para same size. Yan. btn delete. Then okay. Delete. At saka yung table kung saan malalagay yung mga data. Okay, mariread yung data galing database. So, yung gagamitin natin, pwedeng list view, pero iting gawin na lang natin data grid view na lang gagamitin natin. So, konting controls lang ang gamitin natin. Data grid view. So, si data grid view, dahil data grid view ito ng department, napangalanan natin data grid view as DGV department. Then, idadak ko siya ulit. Tingnan ko kung pwede na-fill. Oops. Huwag na i-fill dahil sasakop lahat. Kahit bottom na lang. Yan. Tama ba to? Okay, ito na lang. Yan. So, okay, meron na tayong design para sa ating department. Taas natin ito ng konti. So, ang gagawin natin, pag click natin ito, ipapasok natin dito sa loob ng panel na ito. Okay, so pwede natin gawan mo na ng code para dyan. So, itong button na ito, mayroong mga event ito. Pwede itong kidlat na picture. Ito yung mga event ng button na ito. Halimbawa, pag nag-click ako ng button na ito, click ko yung events. So, ito yung mga posibleng mangyari. Kung anong gagawin natin pag click si button o kaya mouse click, marami dyan. So, ang gagawin natin, anong gagawin pag click si navigate to department na button? So, double click natin dito. So, dito tayo maglalagay ng code. Una, kasi ipapasok natin sa panel na ito si department. Si department na user control. Okay? Una, balik tayo sa code niya. Pwede rin actually i-double click mo na lang ito para makita ka dito sa okay. So, una, gawin natin, tawagin natin si panel body that controls. Una, i-clear muna natin si panel body. Okay. Clear. Kasi, kung may laman siya, ang unang gagawin natin, anticipate natin na may laman siya, then tatanggalin muna natin yung laman. Kahit walang laman, i-anticipate na lang natin na may laman siya. Then, tawagin na natin si department, CTRL department. Ito yan, CTRL department. Gawa tayo ng object niya, sabihin natin department equals new department. Okay, nakagawa tayo ng object. Sunod na gawin natin is department. Tawagin natin yung object. Punta tayo sa properties niya. Duck equals duck style dot fill. Kasi ang plano natin sasakupin din yan lahat ng space na ito. Sasakupin niya itong lahat. Okay? So,
ipapasok natin dito yung form at saka sasakupin niya lahat ng space net. Kaya nag-set tayo ng doc style dot field. Okay. Then after nyan, tawagin natin pnl body dot controls dot add. Ibig sabihin, nag-aantay ng control sa loob niya at tatawa itong department, itong object name ng control department. Okay. So start. So, tingnan natin kung mapasok ka. I-click natin si navigate to department. Ayan. Pero, masyadong okay. So, ang gawin natin, siguro ang gawin natin ipasok na lang din natin ito sa panel. Para, o kaya, anchor. Tingnan natin yung anchor niya. Tanggalin natin yung anchor. Try natin ulit. Okay lang yan. Nasa gitna lang siya. So, okay na yan. So, yan na muna. Meron na tayong para sa department. At saka, next, yung gagawin natin is para sa navigate course. Okay. Una, ano ba yung navigate course? Ito. So, yung course, merong text box, tsaka drop down ng department. Okay. So, ito yung gagayahin nating layout. So, create tayo ulit. Add new item. User control. This time, course naman. CTRL course. Course na, okay. Course, okay. So, medyo gayahin na lang natin yung mga sizes dito. Ano ba yung size niya? Para kahit paano uniform na size. Okay. So, dito yung layout natin, mayroong label na course name, department, tsaka text box, drop down, at saka button. Okay? Tayo dito. Copy na lang din kayo natin yung kaparehas na ito. Kasi parehas eh. Copy natin ito para hindi click ko lang. Parang normal lang na nagka-copy ka. Control C at saka Control dito, Control V natin lagay. Ayan. Meron tayong pero palitan natin ito ng instead ng department name, palitan natin course name. Ayan. Ayan. Then ito naman, kasi nakopy din pati yung properties eh. Palitan lang natin ng text course name. Ayan. Then ang susunod, department. Okay, kasi pag nag-add tayo ng course, mag-select din tayo kung para sa ang department siya. Kaya meron tayong drop down dito. Okay, so yung drop down, ito muna. Itong label, copy paste para the same na yung size. Hindi na tayo pag gawa-gawa pa ng bago. Nag-set ng properties. So, department. Okay. Click natin itong align
click natin silang dalawa, select natin silang dalawa, then align lights para parehas. Then sa drop down itong combo box, lagyan na rin natin, ibahin na rin natin yung name sapagkat siya ay combo box. Ang ipapakalan ko sa kanya ay CB, as in combo box, at department. Ayan, meron na tayo combo box drop down. So maaari nating palitan ng feature nito, drop down, click natin si combo box, punta tayo sa kanyang properties. Nasaan yung drop down na nakikita? Drop down style, gawin natin drop down list. Yan. Tingnan ka ba natin kung I think okay na yung spacing na yan. Tama lang na siguro. Then, ang sunod, add cancel diretso. Para hindi na rin magtagal, kopyahin na rin natin ito. Copy-paste na rin natin ito. Kontak ng controls na ito. Okay. Ayan. Okay. So, bali, dahil copy-paste niya, pati yung property nito, ayan. Button add. Button add pa rin naman talaga sila eh. Button cancel din naman to. So, okay. Hindi na natin babaguhin. Yung ano na lang. Yung grid view. Halos naman silang lahat. Parehas lang yung design. Okay. Grid view. Okay. UGV course at dark style button. Yan. Okay, siguro yan. Yan. So, pag click naman natin dito, siya naman ang tatanggalin natin yung unang nakalagay. Then, ipapalit natin si course. Okay, so, tingnan natin. Double click natin itong button na to para mapunta tayo kung saan tayo magko-code. Okay, una. So, kagaya rin dito. Kagaya lang nito. Paano natin kinuto. So, una, HTML body dot controls dot clear. I-clear muna natin si panel para mawala muna yung laman. Control course equals course. Yan. Then course top equals text style. Oops, sorry. Yan, text style dot p. Tsaka okay. Terminal body dot controls dot add. Ilagay natin si course na object. Okay, sige nga. I-try natin kung ano na ang mangyayari. So, navigate to department. Yes. At saka, pag nag-click tayo dito, dapat mapalitan din yan. Navigate. Oops. Pangit. Nasira. Okay. Ayusin natin. Kasi, okay. Ayusin natin yung controls. Bakit? Kasi yung mga anchor nito. Okay, itong dalawa na yan. Tanggalin din natin yung anchor nitong dalawa. Okay.
Teka ha, hindi ko mahanap kung saan yung may problema. Ito, tanggalin ko rin ang saan natin sa combo box ng department. Tanggalan natin ng anchor. Ito kaya siya, meron din. So, okay. Try nga natin ulit. Ayan. So, kahit paano So, hindi naman tayo magpo-focus sa design. So, yan na natin yan. Okay. So, next is navigate to student. Navigate to student. Create tayo bago. This time, new user control, CTRL, student. Okay. Ito mahaba-haba. Kaya hindi lang natin. Okay. Copy paste ulit siyempre. Para mas mabilis. Okay. Yung mga properties niya, first name, middle name, at saka last name. First name. Tingnan natin. Ito, syempre, text, first name. Copy-paste na rin natin ito para sa middle name. Click natin yung dalawa, align, type, yan. Okay, ito naman, palitan natin ng text middle name. Okay, paste ulit. Ito para sa last name. Oops, last name. Yan. And text box last name. Text last name. Anong sunod? So, para sa sex, radio button, pero anahin muna natin ito. Okay. Set. Okay. Align right. Try nga natin yung distance. Vertical space. Ayan. So, mag-ibig natin. Vertical space. Hindi na. Okay. So, okay lang yan. Na-adjust natin. Tingnan natin. Okay. Okay na yan. So, at mayroong dalawang radio button. Radio button. Teka ha. URLs. Yan. So, una, kaya dahil siya ay si radio button, kaya natin RB, yung radio button, RB mail. Oops. Text pala yun. Sorry. So, okay. Mail, yung text name, tsaka RB mail. Copy-paste na lang natin. Pangalan muna natin RB email. Then, yung text niya is email. Lagay na lang natin dito. Pero parang masyado malayo. Ano natin siya dito? Ayan. Siguro dito na lang.
na lang. Okay, hayaan mo na yan. Hayaan na natin yan. Then, next is address. 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 Okay. Align right. Tingnan natin kung mag-result. Okay. Okay. Parang nalay naman. Okay na? Okay lang yan. So, si text box, meron din siyang text box. Pero, malaki yung ano niya dito. Text box niya. Para ma-stretch natin to, gawin natin multi-line itong text box na to para pwede natin siyang i-adjust yung size. Yan. Okay. Medyo ahin natin. Pupunta natin. Oops, wala nila. Okay. Then, sunod department. Department. Okay. Department. Okay. Pinaka ano nito, pinaka registration na to ng student. Combo box. Yan natin konti. Okay, ano yung ano yan? CD department. CD department. Then yung sunod, yung style niya. Correct. Drop style, drop down list. Okay. Course. Copy paste na lang natin kasi parehas lang naman combo box. So, balik ito ay para sa course. Yan. Sunod. Okay, then kopyahin na lang ulit natin itong tatlong button na ito para mas mapabilis tayo. Okay. So, una, ayusin ko muna kasi hindi ko ma-adjust kasi nga tinanggal yung anchor nito. Kasi nga copy-pasted lang siya. Pati yung properties nun So, ito yung anchor na muna. Babalik ko muna para ma-adjust ko yung size. Ayan. Ayan natin. Ayan. Para ma-adjust ko yung size. Pwede na siguro yan. Then, lagyan ko ulit ng data grid view. Ito sa baba. At ang ipapangalan natin syempre data grid view ng student. So, PGV student. Okay. Doc style. Bottom. Okay. So, mayroon na tayong tatlong form. Pero, ilagay muna natin dito. Ito. Kopyahin na rin natin to para mas mabilis. Pero instead na course, gawin natin student. Ito naman, gawin natin student. Student.
Okay, student na, hindi na course. Yan. So, check natin. Departed course. So, okay. Tanggalin ulit natin yung anchor niya. Sandali lang ha. Click natin itong lahat ng controls na ito. Okay, tanggalan natin ng anchor. Yan. Check natin ulit. Department. Teka, taas natin ito. Control I. Medyo iangat natin ng konti. Yan. Yan. Tingnan natin yan. Oops, napasobra. Ibabalik natin yan. So, yan. Sige, okay na yan. So, yan. Meron na tayong simpling form, department, para sa course at saka sa student. So, meron na akong nagawang pangit ng design. At ang susunod na gawin natin, gawa tayo ng database muna. Database para sa department, database para sa course at saka sa student. Ang mangyayari dito, pag nag-add ng department, syempre may sarili siyang table. Si course naman mayroon sariling table, pero at saka si student, pero magkakaroon tayo ng dito, relationship. May relationship si course at saka department, at saka si student at saka si course meron doon. So, okay, bago natin isipin yan, tingnan lang natin maya kung ano ang pwede natin gawin. Okay, salamat po sa panonood sa part na ito. Ipapagpatuloy po ulit na ito sa mga susunod na video. At please like the video and subscribe na rin sa aking channel. Sa ulitin, bye-bye! Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa part 3 ng ating tutorial. So, nung previous part natin, ay gumawa tayo ng layout. Ginaya natin ang sample layout na ito. So by the way, kung mapapansin nyo, nagbago yung kulay. Iniba ko lang yung back color. Ginawa ko split gray. At saka inayos ko na lang konti yung mga alignment ng natin, controls. Inayos ko lang ng konti. So wala naman akong masyadong binago. So i-run nga natin ulit. So mayroon na tayong layout. Okay. Ngayon naman, pupunta na tayo sa ating database. So magke-create na tayo ng ating database. Mayroon tayong tatlong entities para sa department, course, at saka student. So, okay, let's proceed. Ang gagamitin kong database ay MS SQL Server Express 2019. So, okay. Authentication. So, meron tayong databases dito. Meron akong existing databases dito. Ngayon, gagawa ako ng bago para sa application na ginagawa natin. So, i-right click lang natin tong databases na folder. Then, select new database. At create tayo ng database name para sa application natin. Since information, student information, gawin na lang natin. Student information _db. Ganyan na lang.
So, okay. Mayroon na. Ito, makikita na natin. Student Information DB. Ito yung magiging database natin. So, wala pa tayong existing na table. Gagawa pa tayo ng table. So, unahin natin si department. Nag-create tayo ng table para kay department. Paano natin gagawin nun? Expand lang natin to. Then, sa table, sa right-click ulit. New table. Yan. So, yung field natin, yung field ni department ay meron lang department name. So, syempre hindi mawawala yung ID. Si ID ay integer. At saka iset natin siya na primary key. Kaya right click lang natin itong nakikita nyo yung arrow na to. Set natin. Right click. Makikita natin set primary key. Kaya yan. Pag naging primary key na yan, automatic hindi na siya nullable. Now, bago tayo gumawa ng bagong field, ayusin muna natin itong ID. Gawin din natin siyang auto increment. Kaya, i-click natin siya. Then, dito sa designer, dito sa column properties, baba nyo lang, hanapin nyo lang itong identity specification. Identity specification, expand natin. Nakalagay dito is identity at saka nakalagay no. Gagawin natin yes para auto increment siya. So, paano natin gagawin yes? Pag nag-click tayo dito, makikita mo drop down to. My choices, yes. Gawin lang natin yes. So, kanina by default naka-no siya. Gawin lang natin yes. Then, okay. Sunod. Yung sunod na field ay yung name lang ng department. So, create din tayo ng department name. Ngayon, yung data type na is string naman to. Gawin na lang natin varchar. Yan, varchar na lang tapos with maximum na 50 characters. Huwag na lang natin i-allow na lang, no? So, dapat kasi mga mga required field naman to. So, okay, tanggalin natin. Ngayon, save natin. Wala pa tayong pangalan sa table na to. So, pag sinave natin, magkakaroon tayo ng kung anong ipapangalan natin. So, since department ito, gawin nating department na lang. Kaya TBL stands for table. Department. Yan. Para alam natin na siya ay si table department. Okay. So, sa ngayon, meron tayong table department. Tingnan natin kung existing na siya. Refresh. Save muna natin ulit. Save. And then, refresh. Refresh na yung thing. Refresh. Okay. Tingnan natin. Ayan na. So, mayroon na tayong table department. Next. Ano ang sunod na gagawin natin? Para naman kay course. Mayroon siyang kasi si course, mag-a-add tayo ng new course. Pipili kasi tayo ng department kaya pala may drop down tayo. May drop down nakalagay dito. So, okay, unahin muna natin. Right click tables, new table. Of course, andyan ulit si ID. Gawin ulit natin primary key. Primary key, then set ulit natin yung identity para maging auto increment. Ayan. Then, course name, varchar, the same lang sa property ng department, nullable ulit. Now, sa pangatlong field ay department. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng relationship.
So, ang ilalagay natin dito is foreign key, department ID. Sorry. Department ID. So, integer din siya. Now, paano tayo mag-set ng relationship sa MS SQL? I-save muna natin. Table course. Okay. Ngayon naka-save na. Refresh ka natin. So, mayroon na tayong dalawang table para kay department at para sa course. Now, magsiset tayo ng relationship sa dalawang table na ito. Una, i-click natin kasi sa course table nakalagay yung yung foreign key yung foreign key. Diyan tayo naglagay ng foreign key sa table course. Kaya, expand natin tong table course. Makikita natin meron dito keys na na folder. Right click lang natin to. Then, new foreign key. Okay? So, pag wala tayong gagalawin muna dito, diretso lang tayo dito sa table and columns specification. Click natin ito. So, ito yung pinaka-bottom niya. Ayan. Now, andito tayo sa paggawa ng relationship. So, yung primary na table na kukunan natin ng foreign key, si table department. So, si table department, yung ID niya, ayan, yung ID niya, gagamitin natin, ililink natin sa department ID dito para maging foreign key. Okay? Ayan. So, ganyan lang. Sa table department, yung ID niya. Sa table course, yung department ID. Okay? So, okay. Close. Save. Magpa-prompt. Yes lang natin. So, ngayon, kung titingnan natin, refresh natin. Tables. Tingnan natin. So, meron na. Foreign key table course. Meron na tayong naka-foreign key na ito. Okay, next. Gawa naman tayo para sa... So, meron na tayong dalawang tables. Meron na tayong tables para sa departments at sa course. So, tatlong table lang to. Maliit lang naman yung ginagawa natin application. So, next is para sa student. Okay. Create, right click ulit sa tables. New table. Syempre, andyan yung ID. Set ulit muna natin ito. Set primary key. Then, S identity, yes. Pwedeng expand mo to. Pwede mo yung yes. Pwede ring double click mo na lang to. Ayan, tinouble click ko lang. Then, at saka first name, middle name, last name. Okay. Create muna tayo. First name. Sa pag-create ng database, bawal ang spacing hindi sa field dito. Hindi ka pwedeng maglagay ng space. So, dikit mo lang middle name and last name. Dito naman, watch din, 50. String lang naman yung okay. At, gawin lang natin lahat required field. So, okay. Next, mayroon tayong sex, address. Okay, ito naman dalawa. Address. Sa sex naman, male and female lang. So, konti lang siya. Gawin lang natin itong 10. Sobrado na itong 10, pero okay, ganyan na natin. Sa address naman, medyo lakihan natin ng konti. Gawin lang natin siguro 250. Yan. Okay.
At ang susunod ay department. So, may relationship na naman tayo dito. Pero, ang gawin natin, isa lang. Si course ID lang gawin natin. Hindi na natin ilalagay pa yung department ID kasi si course at saka si department related na siya. So, kung si student naman at course maging related, magkakaroon din tayo ng connection dito sa department na. So, nakaset na ba ito sa primary key? Okay. Double check ko lang. Okay na. Now, magsiset ulit ako ng save muna natin. Wala na ba akong nakalimutan? First name, middle name, last name. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay, wala na ako nakalimutan. Save muna natin. Save this time. Table student. Tingnan natin kung nandito na. Tables. Ayan, nandyan na. So, gawa ulit tayo ng relationship dito sa tables and column specification. Right. So, dito naman, si course naman ang hahanapin natin. Kukunin natin yung ID niya. Yan. Yung primary key. Dito naman sa table student, ililink natin sa course ID. Ayan. From course table na ID, papuntang table student na course ID. Ayan. So, okay. Close. Save. So, sa ngayon, meron na tayong database design. Gawin na lang muna natin ay kung paano natin imamap yung database natin papunta sa application natin. So, dito paano natin ililink dito yung database natin. So, okay, pangalan, student information. Right-click lang natin itong student information, add new item. Piliin natin yung data. Then, dito sa data, makikita natin yung ado.net or ado.net entity data model kasi imamap natin yung database natin dito. So, siselect natin to. Lagyan lang din natin ang pangalan, information. Siguro, gayahin na lang natin yung student information. Kung anong pangalan ng database natin. So, student information underscore db add. Now, may mga option dito. Mayroon pang pagpipilian, EF Designer from database, EF Designer, ibig sabihin yan, Entity Framework Designer Model, Entity Code First Model, Code First from database. Tayo naman database first yung approach natin. So, itong unang pipiliin natin. So, next. So, ngayon, hinahanapan tayo na data connection. So, since bagong database yun, click tayo ng new connection. Data source, it might change ko. Piliin natin yung Microsoft SQL Server. Okay. Then, dito naman, server name. Paano natin makikita yung server name? Ako, makikita ko yung server name ko. Pagbalik ko dito, ayan. Itong nibs-pc /SQL Express 01. So, yan ang ilalagay ko na server name. So, nibs-pc SQL Express 01. Try nga natin kung makikita nandito. Ayan. Kasi kung wala ito, papansin mo, disabled to. Now, kung mali naman yung pagkakatype ko,
walang lalabas dito. Kung halimbawa, walang makitag server name. So, dapat makita si server, yan. So, lalabas lahat ng database na nakapalagay dito. Ayan. So, piliin natin yung ginawa natin database, student information underscore db. Yes, nga natin. Okay. Ito, may gagawa kasi tayo ng object sa model natin. So, ito yung tatawagin nating pinaka-class to eh. So, student information underscore dbtp. So, gawin na lang natin palitan lang natin to. Kung ano yung pinaka madali nyo maalala. So, ano ba maganda dito? Pwede rin ganyan lang. Pwede ito na lang. Pwedeng ito na lang. Student information entities. Tandaan nyo to. Nakalagay naman to sa app config natin. So, okay. Kung mayroong dalawang pagpipilian na entity framework na version, ay piliin natin yung pinakamataas. So, itong nasa taas. Okay. Next. Then, which database objects do you want to include in your model? Lahat. Expand natin itong tatlong table na ito. So, click natin. Yan. Or, pwedeng click mo lang to para lahat. Wag na lang natin galawin to. So, ito lang. Yung tables lang. Ito lang tayo. Then, finish. Hanggang natin. Hintayin lang natin ng konti habang work pa yung Visual Studio. Ayan. So, na-map na natin. Save natin. Okay, na-map na natin yung table, yung database natin. So, mapapansin mo, nakagawa na mayroon tayong relationship. Si table, related dito sa course. Si course naman related dito. So, eventually, related tong tatlong ito. Okay? So, makikita natin nag-generate dito. Sorry. Andito, yan. Student information. Double click natin para makita natin yung designer. Okay. So, hanggang dito muna sa part na ito. Yung next na gagawin natin ay umpisahan na natin mag-code para sa CRUD operation. CRUD operation yung create, read, update, delete. Lalagyan na natin ng functions ang mga ito. Itong mga button na ito. Okay? Salamat po sa panonood at ipapagpatuloy po natin ulit ito sa mga susunod nating video. At please like the video and subscribe na rin sa aking channel. Bye-bye!